Siguro tayo tumayo. Good morning po sa lahat. Good morning! Sabihin mo nga, good morning sa kapatid mo. Good morning! God is good. All the time! And all the time. God is good! Sabi mo lang mga gusto ng mga. Sige. Palakpak na tayo para sa Panginoon. Come on, church. Let us pray. Father God, we thank you, God, for this morning. Diyos, salamat, Lord God, sa iyong katapatan, Panginoon, kabutihan sa aming mga buhay, Lord God. Lord, may umaga, Lord God, papupurihin ka namin, sasabayin ka namin ng buong buo sa puso namin, sa buhay namin, Lord God. Kaya salamat, Lord God. We honor you, Lord God, in this place in our life, Lord God. In Jesus' mighty name we pray. Everybody say, Amen! sigaw mo naman ang sito. Naman kasama ang sigawan. Hallelujah! Let's go down.
salamat, Lord God, sa umagang ito, Lord God. Patuloy ka namin papupurihin. Patuloy ka namin, Lord God, sasambahin sa aming buhay, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lord, patuloy mong i-touch ang mga puso namin, Lord God. Patuloy ka namin maranasan sa aming buhay. Sinong umaasa, hindi ka labanan sa hirap.
What's your solution? Panginoon, salamat Ama sa umagang ito, Lord. Mula noon hanggang ngayon, Lord, tapat ka sa buhay namin, Lord. Inibor mo kami, Lord, binabayaan, Lord. Kaya salamat, Lord, sa umagang ito. At Lord, patuloy ka namin mapupuliin, sasabayin sa aming mga buhay, Lord. Patuloy kami, Lord, maniniwala, Lord God, that your promises, Lord God, will happen in our lives, Lord God. Lord, salamat, Lord God, sa umagang ito. Thank you, Holy Spirit, for leading us, Lord God, to worship you, Lord God, in spirit and truth, Lord God. Thank you, Jesus, Lord God. Thank you, Lord. We honor you. We glorify you, Lord God. In Jesus' mighty name we pray. Everybody say, Amen. Lord, church, palakpakan sila. Kapag magpalakpak na tayo sa Panginoon. Pag-sabi na sa kapatid mo, mabuti ang Diyos. At mahal niya ang Diyos. Amen. Good morning sa lahat. Welcome to our church. Praise God. Pakisabi naman po sa katabi mo, I'm blessed you are here. Good morning po sa ating lahat. God is good. All the time. And all the time. God is good. God is good. God is good. Sige po, we can all settle down in the presence of the Lord. Yung po ating mga kabataan, can we will not hear our Sunday school. Sige po, let us all bow down our head and let us pray.
Father, thank you for this morning. You have gathered us here in this place. It is not an accident na nandito po kami sa lugar na ito. We know, Lord, you have a purpose na maganda for us, Lord. Help us not to miss that purpose, Panginoon. Lord, right now, we open our hearts, our mind unto your word. Let your word saturate us, Lord, from the inside out. And let there be transformation, Lord, na mangyari po ngayon sa amin sa umagang ito. Maraming salamat po, Lord. Your word is so powerful. I know, Lord God, makaka-receive po ang bawat isa sa amin ng revelation para po sa aming mga sitwasyon, para po sa aming mga personal na buhay, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Pinagpakala mo na itong mga salita mo. They will not return to you void, Lord God. It will always accomplish yung pong purpose mo, Lord God, for these words, Panginoon. Maraming salamat po. Ito pong lahat ang aming panalangin, Lord, in Jesus' name. And everybody say, Amen and Amen. Amis na po. Let me begin by reading the Psalm. Yung word po ni Lord sa Psalm 42, verse 3, 9 to 11. Ang sabi po dito, araw-gabi, luha ko lang ang pagkain ko. Habang sinasabi sa akin ng aking mga kaaway, nasaan ang Diyos mo? Verse 9, O Diyos, na aking batong kanlungan, ako'y nagtatanong, bakit niyo ako kinalimutan? Bakit kinakailangan pang magdusa ko sa pang-aapi ng aking mga kaaway? Para bang tumatagos na sa aking mga buto ang mga pang-iinsulto ng aking mga kaaway? Patuloy nilang sinasabi, nasaan ang Diyos mo? Verse 11, bakit nga ba ako nalulungkot at nababagabag? Dapat magtiwala ako sa inyo. Pupurihin ko kayong muli, aking Diyos at tagapagligtas. Kamusta po kayo, aking mga kapatid? Malungkot ka ba ngayon? Nababagapot ka ba? Kagaya ng sinasabi ng psalmist in Psalm verse 42. O kaya naman parang pagod ka. No? Pakiramdam mo parang walang katahimikan yung loob mo. You feel empty or parang merong storm inside of you. No? So nakakaramdam ka ba ng kawalan ng pag-asa sa buhay mo ngayon? No? Parang hindi nagbabago yung situation mo. No? And you just want to quit. Gusto mo na lang sabihin na ayoko na. Yung parang minsan, pumapasok din ba sa isip mo na, Lord, nasa buhay ka ba kita? No? Kasi sabi ng psalmist, nasaan ang Diyos mo? Sabi ng kanyang mga kaaway, nasaan ang Diyos mo? No? Pag minsan, parang dumadaan ba sa isip mo yun na, Lord, kinalimutan mo na ba ako? Naririnig mo pa ba yung mga panalangin ko? Tumatapos pa ba yung mga prayers ko sa bumungan? No? Or baka minsan naisip mo, you feel left behind. No? Parang umusad na lahat ng mga kasamahan mo, kasabayan mo. Pero parang, Lord, may nangyayari ba sa buhay ko? May growth ba, Lord? Nagkakaroon ba ako ng breakthrough? No? So this morning po, gusto iayos ni Lord yung ating mga perspective. Kasi po kapag hindi tama yung palang interpretation mo sa nangyayari sa buhay mo ngayon, ganun yung marirealize mo or makikita mo or magiging conclusion mo is baka hindi ka na mahal ni Lord. No? Hopeless na yata yung aking situation. No? Kaya sabi po sa katabi mo, mas mapagkakatiwalaan ang mga pangako ng Diyos kesa sa emotion mo. Amen? Mas stable ang mga pangako ng Diyos kesa sa feelings mo.
Amen po ba? Amen. Amen? Ang ating po mga emosyon, pwede tayong lokohin yan. Yung ating mga feelings, no, pwedeng mali yan. No? Pero yung po mga pangako ng Lord, hindi po nagkakamali. Amen? Yung pong buhay ni Joseph, kung babalikan po natin, binagyan po siya ng pangarap ng Panginoon. Ang sabi niya, ang buong pamilya mo ay luluhod sa'yo. No? And then, kung kinuwento niya yung pangitain na yun sa kanyang pamilya, ang nangyari, kinainisan siya. No? Ginawa siya, ibinenta siya, inuhulog siya sa balon, ibinenta siya as slave. No? Napagbintangan pa siya during the time. No? Na siya ay naglilingkod sa bahay ni Potiphar. No? Pinagbintangan siyang rapist, nakulong siya. Tapos yung nakilala niya sa kulungan, na tinulungan niya, na-interpret yung kanyang dream, inalimutan siya. At nagantay siya ng ilang taon bago siya maalala. Pero alam niyo po, anong sabi ni Joseph? Nung nakaharap niya ulit yung kanyang mga kapatid, at siya ay isang prime minister na sa Egypt, ito yung sinabi niya. So Genesis 45, verse 4 to 8. Sinabi ni Jose, lumapit kayo sa akin, yung mga kapatid niya. No, nang lumapit na sila, sinabi niya, ako ay si Jose, nagpakilala siya. No, na kapatid ninyo, ang ipinagbili at dinala niyo rito sa Egypto. Ngayon huwag kayong mag-alala, kasi ang akala nila ipapapatay sila ni Joseph. No, ni Jose. Huwag niyong sisihin ang sarili niyo dahil ipinagbili niyo ako rito. Dahil ang Diyos ang siyang nagsugo sa akin dito para iligtas ang buhay ninyo. Ikalawang taon pa lang ng tagutom. No, kasi there are 7 years of famine. Ang sabi niya, may susunod pang 5 taon na walang ani. Pero sinugo ako rito ng Diyos para mailigtas kayo at mapanatili ang marami sa inyo dito sa mundo. Kaya hindi kayo ang nagpadala sa akin dito, kundi ang Diyos. Ginawa niya akong tagapahay ni Paraon, tagapamahalan ng kanyang sambahayan at ng buong Ehipto. Amen? Kapatid, kapag mali ang basa mo sa nangyayari sa iyo ngayon, magiging mali ang conclusion mo. Pwede mo sisihin si Lord, pwede kang ma-depress, pwede kang mawalan ng pag-asa. Kaya tapikin mo yung katabi mo ngayon, don't lose hope, sabihin mo. Don't lose hope, don't give up, huwag kang mawalan ng pag-asa. Amen? May purpose ang suffering mo. So yan po yung topic natin this morning. No, yung binasa natin kanina sa Psalms 42. No, sabi niya doon sa verse 11, bakit nga ba ako nalulungkot at nababagabag? And then kinambyo niya. At sabi niya, dapat magtiwala ako sa inyo. Pupurihin ko kayong muli, aking Diyos at tagapagligtas. Amen? Ang topic po natin this morning is about hope. Isabi sa katabi mo, hope. 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 Pag-asa. Alam niyo po, ang papagkwentuhan namin kagabi, nung papunta kami sa mentoring, sabi ganyan, meron akong kakilala, sabi niya, 2 weeks lang, nalalaman niya na stage 4 cancer na siya. Namatay na, sabi niya. Pero before siya ma-diagnose, napakalakas niya. No? Pero pagkatapos niya na-diagnose, hindi na siya kumain, no? Hindi na siya nagsalita. At 2 weeks lang, namatay siya. Alam niyo po kung anong tawag doon? Nawalan na siya ng hope or pag-asa. So, mga kapatid, this morning, meron po mga signs. No? Check mo nga kung baka ikaw ay tinatalaban ka na ng kawalan ng pag-asa. Kasi ito po yung signs na nawawalan ka na ng pag-asa. Whether sa situation ng family mo, sa career mo, sa church mo, sa
ministry na hinahandle mo, no, sa life group or cell group na pinagkatiwala ng Lord sa'yo, ito yung mga signs na ikaw ay nawawalan na ng pag-asa. Number 1, unmotivated ka. Minsan po, no, parang yung ating mga anak, magkakamadaling eh. Pero pala siya ay unmotivated. Wala siyang inspiration. No? Kaya hindi siya gumagalaw. No? Yun pala isang sign ng kawalan ng pag-asa. Pangalawa, ikaw ay uninspired. No? Alam niyo po ba na kapag gusto mo yung ginagawa mo, punong-puno ka ng pag-asa, laging merong bagong idea, laging merong kang gustong bagong gawin. Pangatlo, na sign na nawawala ka rin ng pag-asa, wala ka ng vision for your future. No? Kumbaga, go with the flow ka na lang. Amen? Wala ka ng vision. Wala ka ng nakikitang patutunguhan ng bagay na ito. No, yan po yung sign na ikaw ay hopeless na. Either sa isang sitwasyon, sa isang tao, o ano pa man yan na merong kinalaman sa buhay mo. No, so, check mo yung sarili mo. Nawawalan ka na ba ng pag-asa? No? So, ano ba? Negative yung thoughts mo about the future. Yung lumalabas sa bibig mo, no? It is not, hindi na siya blessing. No? You are always complaining. No? Kasi wala ka ng pag-asa, wala ka ng hope, wala ka ng bright future. No? Ano pa? Sabi dito, you feel alone. Yung feeling mo, nag-iisa ka na lang sa situation mo. No? Yung parang ikaw lang ang nakakaranas ng ganyang problema. Yan po yung signs of pagiging hopeless or kawalan ng pag-asa. No? You feel forsaken, abandoned. No? Wala kang energy. Walang kalatoy-latoy yung buhay mo. Walang enthusiasm. No? Walang ka-energy. Yan po yung signs na ikaw ay mawawalan ng pag-asa. Wala ka na rin interest doon sa dati mong ginagawa. No? Yung ginagawa mo dati, parang bayo wala na sa'yo. So you are also sad and empty. And you are stuck up. Madalas na ginagawa mo sa oras mo ay parang hindi ka na mag-isip, ay maglibang na lang kung social media, panonood. So, yun po yung tinatawag na hopelessness. Mga signs ng pagkawalan ng pag-asa. Kapatid, meron ka bang ganyang sign sa buhay mo ngayon? Alam niyo po sa workplace, meron po ngayong sumisikat na term, ang tawag ay quiet quitting. Sa workplace, meron tinatawag na term, quiet quitting. Ang ibig sabihin ng quiet quitting is, hindi ka mag-resign, pero ibibigay mo lang yung minimum effort. Yung saktong hindi ka nila tatanggalin. Ganun yung ibig sabihin ng quiet quitting. Binabawasan mo na yung pakikipag-communicate with your co-workers, no, with your supervisors. Wala ka na rin gana na pumasok sa trabaho. So, kumbaga, pumapasok ka just to check the attendance, log in and log out, para po ikaw ay sumakot. No? So, yun yung tinatawag na quiet quitting sa workplace. Pero alam niyo, kapatid, ito po yung napapansin ko. Even po pala sa church, meron tinatawag na quiet quitting. Wala nang enthusiasm, wala nang hindi na gustong mag-involve sa pinapagawa ng Lord. No? Yung saktong hindi ka mapupunta sa impyerno, yung saktong masasabi mong Christian ka, pero wala na yung fire, wala na yung passion. No? Ang sabi ko ng Bible, Revelation, kung hindi ka mainit, hindi ka malamig, ikaw ay maligamgam, I will speak you. Inuluwa kita, sabi ng Panginoon. Amen? At alam niyo po kung anong resulta? Kung wala na pag-asa. Kapag po ikaw ay hopeless for a certain period of time, idadiagnose na ng doktor na merong depression. Ganun po yung
nagagawa ng kawalan ng pag-asa. Kaya po this morning, ito po yung gustong gawin ng Lord sa atin. Ibalik yung pag-asa natin, bigyan tayo ng pag-asa ulit, mag-expect tayo ulit na mayroong gagawin matindi si Lord. Amen po ba? No? Na hindi lang po tayo tatawid from 2024 to 2025, pero alam po natin na mayroong bagong gagawin si Lord. Amen? Amen po ba? Amen. Alam mo kapatid kung ano po yung difference ng faith. Alam po may faith po kayo. No? Alam po may faith kayo. Pero baka yung hope, yun yung nawawala. No? Alam mo difference ng faith versus hope. Yung faith, naniniwala ka that God can do it. No? Alam mo na ang Lord, bumubuhay ng mga patay, nagpapagaling, no? Gumagawa ng daan sa disyerto, umahati ng mga tubig or dagat para ikaw ay makadaan. You know that God is well able, and that is faith. Alam mo may faith po kayo. Pero baka ito, yung hope, wala na. Ano ba yung hope? Hope is nag-e-expect ka that God will do it. No? Yung tipong, alam mo Lord, kaya mo gawin to, pero baka hindi mo gagawin sa buhay mo. No? So hindi po yun yung hope. Yung hope is nag-e-expect ka na gagawin ni Lord yung mga promises niya na sinabi niya sa buhay mo. Amen? Yun po yung hope. Nag-e-expect ka na mayroong gagawin si Lord. Hindi lang alam mo na God can do it, but alam mo that God will do it on your own personal life. On your situation. Amen po ba? Nakakasaya po ba? No? Faith believes that God can, and hope believes He will. He will. No? Gagawin niya yung sinabi niya. Amen? So, meron naman po ang dalawang points, no? This morning. Yung title ng message natin, Don't Lose Hope. Huwag kang mawala ng pag-asa. So, dalawang bagay para po bumalik, ma-restore yung pag-asa mo, or magkaroon ka ng pag-asa ngayon. Number one, expect from the Lord. Expect from the Lord. Gusto ng Lord mag-expect ka ulit sa Kanya. No? Di pa tapos si Lord eh. Nag-umpisa pa lang. Amen? Alam niyo po, ito yung minsan pumapatay sa future, sa hope natin. No? Kapag ikaw mahilig kang mag-compare. No? Don't compare your chapter 1 to the chapter 20 nung other person na kakilala mo, nakikita mo. No? Kasi magkakaiba po tayo ng journey. Amen po ba? No? Lahat po ng pinangakuan ng Lord, tayo po yun. No? Binigyan niya tayo ng vision and dream. No? And part of our journey is yung tinatawag na waiting season. No? Yung si Joseph kanina, binigyan siya ng dream ng Lord at the age of 17 years old. At alam niyo po kung anong edad siya nung siya ay naging prime minister? 30 years old. There's a 13 years of waiting. Amen? Example din po si Abraham. Pinangakuan siya ng Lord to have a son. No? Magkakaroon siya ng anak. Pero ilang taon bago po ito dumating? 25 years bago po siya nagkaanak. Ang sabi po ng Romans 4, verse 20 and 21, hindi siya nagkaalinlangan sa pangako ng Diyos, kundi lalo pang tumibay ang kanyang pananampalataya. Pinapurihan niya ang Diyos dahil lubos siyang umaasa na tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Amen? Kung torulwan, mas lalo yung katatag yung pananampalataya ng Ingilo, nagawa na natin sinabi ng Abraham. Amen? Amen. Kaya kapatid, kung ikaw ngayon ay nasa waiting season, lahat ng pinakakuan ng Lord, meron talagang waiting season. Sabihin mo sa katabi mo, trust the process. Trust the process. Philippians 1:6, ang sabi niya, natitiyak ko ipapagpatuloy ng Diyos ang mabuting gawain na sinimulan niya sa inyo hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. So, the God that we serve, hindi lang po siya puro umpisa. Siya ay isang
finisher. Siya ay tumatapos ng kanyang nasimulan. Amen? No, hindi lang po puro umpisa si Lord sa buhay natin. No? Basta meron siya magandang ginawa sa buhay mo, itutuloy niya yan into completion. Sabi po dito sa 1 Thessalonians 4:11, in connection doon sa comparison, no? Sabi niya dito, sikapin ninyo mabuhay ng mapayapa at huwag kayong makialam sa buhay ng iba. Magtrabaho ang bawat isa para sa ikabubuhay niya tulad ng ibinilin namin sa inyo. Amen? Ang sabi dito in other translation, make it your ambition to lead a quiet life. At yun nga, kinalaman niya na mag-expect ka sa Lord. No? Huwag mong i-compare yung journey mo sa journey ng iba. Amen? Minsan, yan yung type of joy eh. Kapag ikaw madalas kang magbabad sa social media, nakikita mo lagi kung ano yung pinupost sa internet, no? Ay, buti pa to, ay, buti pa to. Ganyan. O kaya minsan, nababalitaan mo na may nangyayari dito. And then you are comparing yourself to other people. Okay? Yan talaga yung malakas makawala ng joy. Thief of joy mo. Ninanakaw niya yung joy mo, yung peace mo, at yung pag-asa mo. Amen? Kaya kapatid, if you don't want to lose hope, expect from the Lord. Amen? Ito po yung sinabi sa akin ng asawa ko dati. Paulit-ulit niya. Sabi niya, huwag kang mag-expect sa akin. Kasi tao lang ako. I will always disappoint you. Pero mag-expect ka sa Diyos na nabubuhay sa akin. Sa loob ko, sabi niya. Kasi He is well able to do kung ano po yung ating inaasahan. Amen po ba? Kaya po, ang expectation mo ay hindi sa tao, hindi sa kakayahan mo. Kasi lagi silang limited, hindi yan perfect, lagi magkakamali. Amen? Pero si Lord, wala pang track record na nagkamali. Amen? Wala pa siyang track record na siya ay pumalpak. Amen po ba? Kaya nga po, if you don't want to lose hope, ang mata mo dapat naka-fix kay Lord. Kung kailangan mong ipako, no, sabi na, ipako mo yung mata mo kay Lord. No, kasi talaga pag tumingin ka sa paligid mo, ikaw ay mali-disappoint, ikaw ay mawawalan ng pag-asa. Amen. Kasi rin tao niya, hindi po itong makwento mo lang. Inilagi kang i-share, itang kasali Ben, pamaling panyaliwan, at kung makalini, yung lagi kang kwento na anong maintenance to, na anong gamot kay cholesterol, na anong gamot kay sugar. Amen? Eh, ganun lang damdaman mo, wala mo hopeless lang. Kaya, nung ikay po yung hopeless ngayon, share rin ang hope yung kinaliwan. Amen? Ikang pag-asa na tsukero ngayon, yaman hopeless, yung pakiramdam mo ngayon, i-share mo yung kinaliwan. Amen? Sigurado taon na kailangan po pag-asa yung pera. Amen? Second point, if you don't want to lose hope, focus on the Lord. Kanina, expect from the Lord. Now, focus on the Lord. Mag-focus ka sa kayang gawin ng Lord sa buhay mo. Amen? Yes, we are limited, but we are serving a limitless God. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin sa Lord. We are serving a limitless God. Unchangeable, unshakable, unstoppable God. No? Siya po ay nakalulog pa rin sa trono niya. No? At kung babasahin mo sa Bible, hanggang sa Book of Revelation, no? Ang panalo pa rin sa bandang huli ay ang ating Panginoong Jesus. Kaya kapatid, bakit ka nalulungkot? No? Gaya sa Psalmist, bakit ka malungkot? Bakit ka mababagabag if you are part of the winning team? Kung ikaw ay champion, amen? Sabi ng Bible, you are more than conqueror. Ano? Ito po minsan yung problema po natin. We are trying to do life without God. Kaya hirap na hirap ka. Bigat na
mabigat ka. Kasi dinadala mo lahat. You are acting like God. Amen? Alam mo anong kailangan mong gawin ngayon? Surrender. Surrender. Kapag po dinala ka ni Lord doon sa situation na wala nang kayang gawin ng doktor, ginawa mo na lahat ng alam mo pero wala pa rin resulta, that's the point of surrender. Doon po tayo pinatawag ng Lord to just surrender to Him. Kasi imagine, kung nagawa mo yung isang bagay because of your own strength, own skill, own knowledge, you have the tendency to go to be, diba? Mapagmalaki, no? Lagi mong isipin is that, kaya ko naman pala. Amen? Kaya nga po kailangan po natin is to focus on the Lord and just surrender to Him. Lahat ng mga limit po natin. Sabi po ng Luke 1:37, sapagkat walang imposible sa Diyos. Ito po yung sinabi ng angel kay Mary. Nung siya ay binisita niya, dahil ang sinabi niya, ang isang birhen ay magbubuntis. No? Kaya sabi niya dito, walang imposible sa Diyos. Amen? Ano ngayon yung pinoproblema mo, kapatid? So sabi ng Bible, walang imposible sa Diyos. Family problem, money problem, church problem, ano mang problema yan? Sabi po ng Bible, walang imposible sa Diyos. Jeremiah 32:27, sabi niya, O Panginoon, ang Diyos ng lahat ng tao, mayroon bang bagay na hindi ko magagawa? Mayroon bang bagay na hindi magagawa ang Diyos? Amen? Matthew 19:26, tinignan sila ni Jesus at sinabi, imposible ito sa tao, pero sa Diyos, ang lahat ay posible. Amen? Meron ka bang kapamilya na ang hirap gawin? Ang hirap dalhin sa Lord. Sabi dito, imposible sa tao, pero sa Diyos, ang lahat ay posible. Amen? Lahat, kaya po ng Lord. Kaya po patuloy tayong mag-expect sa Kanya. Huwag tayong mawala ng pag-asa. At patuloy po natin i-focus ang ating mga mata, ang ating faith, ang ating expectation na meron po magandang gagawin ang Lord sa buhay po natin. Amen? Amen? Amen. No, kaya nga po, as an application, itong mensahe po natin na don't lose hope. No? Don't lose hope. Ano gagawin natin? Number 1 is to persevere. Persevere. No, anong ibig sabihin ng persevere? Mag-push ka, magtuloy ka pa rin despite ng mga problema natin sa buhay. No? Kasi sabi mo dito, 1 Peter 1:7, sinusubok yung ating faith. No? Sabi po dito, para masubukan kung talagang tunay ang pananampalataya ninyo, katulad ng dito, sinusubok ito sa apoy para malaman kung tunay o hindi. Pero mas mahalaga ang pananampalataya natin kaysa sa ginto na nawawala. Kaya kapag napatunayang tunay ang pananampalataya nyo, pupurihin kayo at paparangalan pagdating ni Kristo. Amen? Kapatid, wala pong tao na walang problema. Lahat meron. No? And even us, na mga Christian, and ang sabi dito, sinusubok lang yung faith mo kung tunay. Amen? Na hindi siya gawa sa palito, no? Sa matchstick. Okay? Hindi siya gawa sa kahoy, kung hindi talagang gold yung faith mo. Amen? Sabi mo dito, dun sa rinig ko na quotation, sabi niya, when you ask God for patience,
He will give you opportunities to be patient. When you ask God for courage, He will give you situations to be courageous. And when you ask for strength, He will give you challenges to overcome. Amen? Diba? Nag-ask ka ng patience. Bibigyan ka ng tao ni Lord na masusubok yung patience mo. Para ma-practice mo, may stretch yung patience mo. Amen po ba? Sinabi mo kay Lord, Lord, palakasin mo yung faith ko. Siyempre, bibigyan ka ng challenge ni Lord na magpapalakas doon sa faith mo. Amen. Kaya kapatid, kung meron man po tayong pinagdadaanan, huwag mong iwala yung hope mo. Mag-persevere ka pa rin. Amen, diba? No? So, sabi po dito sa 1 Peter 5:10, maikling panahon lang ang paghihirap ninyo. Pagkatapos nito, tutulungan kayo ng Diyos para maging ganap ang buhay ninyo. At siya rin ang magpapatatag at magpapalakas sa inyo. Dahil siya ang pinagmumulan ng lahat ng pagpapala. Pinili niya kayo upang makabahagi rin sa walang hanggang kaluwalhatian niya sa pamamagitan ng pakikipag-isa niyo kay Kristo. Amen? Panandalian lang ang iyong paghihirap. Sabi niya, pagkatapos mo maghirap, tutulungan ka ng Diyos para maging ganap ang buhay mo. Amen? Kasi yun po yung pangako ng Lord eh. No? Sabi pa po ng Romans 5, verse 3 to 5, at nagagalak din tayo kahit na dumaranas tayo ng paghihirap. Dahil natututo tayong magtiis. Alam natin na ang pagtitiis ay nagpapabuti sa ating pagkatao. At kung mabuti ang ating pagkatao, may pag-asa tayo na makabahagi tayo sa kadakilaan ng Diyos. At hindi tayo mabibigo sa ating pag-asa. Amen? Amen. Hindi tayo mabibigo sa ating pag-asa. Dahil ipinagdarma ng Diyos sa atin ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ibinigay niya sa atin. Amen? Amen. Kaya nga po yung ating mga pinagdadaanan na challenges ngayon, sabihin mo sa katabi mo, pampatatag lang yan. Pampatatag lang yan. Pampamature lang yan. Hindi yan pampamatura. Okay? Pampamature. Okay? Pampamature ang ating faith. Okay? Kaya mga kapatid, magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng pagsubok. Sapagkat alam niyo nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. Kaya tiisin ninyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang pagkukulang ang buhay ninyo. Sino po dito yung ayaw lang may kulang sa buhay niya? Amen? Alam niyo po, yung mga butterfly, di ba yung butterfly, before siya maging butterfly, siya ay cocoon. Yung po nakadikit sa sanga, tapos di ba yung parang meron yung balat eh. And then it will open up para po maging isang beautiful butterfly. Sabi ko sa pag-aaral, kapag tinulungan mong buksan yung cocoon niya, hindi siya madedevelop, magiging parang abnormal siya. No? Hindi madedevelop yung kanyang wings to fly. No? So, ganun din po tayo. Pinapadala tayo sa mga challenges para po tayo ay maging ganap, buo. Amen? Kaya kapatid, sabihin mo sa katabi mo, don't lose hope. No, magpatuloy po tayo sa ating takbuhin as a Christian. No? And then, ano pa po ang kailangan natin gawin? No? So, we should take action. Habang nasa waiting season tayo, hindi pa natutupad yung mga pinangako ng Lord na personal promise niya sa'yo. Sabi dito, we should take action. Amen? Nalala niyo po yung bleeding woman, yung 12 years na siya na mayroong issue of blood. Amen. No? 12 years na physical pain and
at isolation. Kasi po, noong unang panahon, kapag ikaw ay nag-mens, kailangan mong lumayo na para kang merong nakakadiring sakit. Dahil lahat po ng hawakan mo will be considered as unclean. So pag na-consider sila as unclean, maraming seremonyas bago po sila ulit na-declare na malinis. No? Kaya nga po ito, woman na ito, imagine, 12 years na walang kasama sa buhay. 12 years kang nag-iisa. No? In pain ka na, dinudugo ka, no? Isolated ka pa, naubos na rin lahat ng pera mo dahil sinabi ng Biblia, lahat ka ng doktor, pinuntahan niya, para lang siya ay gumaling. Siyempre, hindi naman po libre nun. Diba? So, it suggests na nawalan na siya, naghirap na, no? Yung kanyang, wala na, naghirap na siya. Pero ang sabi po ng Bible, mas lalo pang lumala ang kanyang kondisyon. Kaya nung nabalitaan niya that Jesus was there, doon sa kanilang nayon, doon sa kanilang city, she took all the risk. No? Talagang may risk siya. May take chance siya. Andiyan gagapang nemo. No? Doon sa kwento, there are a lot of people na katabi ni Jesus kasi pigubumbungan din. No? Because nabalitaan nila na siya'y nagkakagaling. No? Kaya ako sabi ng babae, mahawakan ko lang ang laylayan ng kanyang damit. Ako'y gagaling na. No? Ano pong ibig ko sabihin? Andiyan gagapang nemo. May take action niya pa rin. Just to get it ang kayang breakthrough, promise, and healing. Amen? Amen. Ang ngay tao po, kasusuko. Andiyan gagapang na ka. Papunta get ang victory mo. Go ka pa mo rin. Amen? May ako na ben ako kung basketball. Itang last minute na mo, itang malagalan ng points. Diba? Eh na pa mo rin susuko. Diba? Kung toro, di na tayong oras, wala mong mas gigilas pa, makabilis. Amen? Kaya nga po, don't lose hope. Amen? Yes, amen. Habang may buhay, may pag-asa. Don't lose hope. Andiyan garapang na kamo. Kitang pa sunod mo kang Lord. Andiyan galati mo. Ay, kaya ko na yata susunod kang Lord. Ay, kaya ko na yata ali. Take action. Sige pa mo rin. Amen? Continue pa mo rin. Amen? Eh, may susukuhan ng anak mo. Na ikaw lang, ay, kasi sabot pa kayo niya ka magbayo hindi. Eh, may susukuhan yung pamilya mo. Na yung career mo. Basta di yung promise si Lord Kero. Malyari at malyari ka. Amen? Amen? Hindi mo talagang waiting time. Hindi mo talagang waiting season. Amen? Kaya, mag-take action tayo po. Amen? Ito po pagawa ng Lord Kero natin. And then last, trust God's timing. Kaya pong ito na ganun basa ng yung Bible na may katanggap ka rin pangako ng Lord ka rin. Talagang ating yung sariling timing ni Lord. Meron pong sariling timetable si Lord. No? Abraham, pinangako ng Lord sa kanya, magiging siyang father of many nations. Pero doon sa lifetime niya, hindi niya man nakita na naging Israel, naging tribo, yung kanyang lahi. No? Pero sabi doon, naniwala po siya. No? So, trust God's timing. And another story, yung si Lazarus. No? Sa John chapter 11, may nagsabi kay Jesus, no? Kasi si Lazarus was a friend of Jesus, no? Kasama ng kanyang mga kapatid, si Mary at si Martha. No? So may nagsabi, balita kay Jesus na, sabi niya sakit ni Lazarus. No? So verse 4, ang sabi ni Jesus, ang sabi ng nagbalita, puntaan ako po, kaya kasi malalanin. Pero ang sabi ni Jesus sa verse 4, ang sakit na ito ay hindi tungo sa kamatayan.
anak ng Diyos. No? Yung po palang suffering natin, hindi siya walang kabuluhan. No? Minsan, nadidelay yung sagot doon sa ating mga prayer requests. Kasi yung timing ni Lord, no? Sabi dito, it is for the glory of God. No? Para ipakita yung kapangyarihan ng Diyos. Kasi doon sa story na to, namatay si Lazarus kasi after 4 days, doon pa lang nakapunta si Jesus. No? Doon sa nayon nila, no? So parang other city. And then, ang sabi ng kapatid niya, na si Mary, sabi na, Lord, okay ka pa, may ka pa tadmi. Pero bago buwan, nakabiyayan me. Na you will resurrect him. Pero sabi ng kanyan, itasabihan ng Mary na resurrection, isikang po ang datang niya pasibayan Jesus. And then, ang sabi po ni Jesus, verse 15, ngunit nagpapasalamat ako na wala ako roon. Amen? Amen? Amen. Just God's timing. No? So God is always in control. Sabihin mo po yan sa katabi mo. God is always in control. Minsan pa lang na maligwata ang yan. Kailangan na ano pala ni Lord, metene. Metene, sana nga tsuga, anyang epume, anyang maging aluya, apagaling me, sana, anong Marta. Pero aliya, ulit laming faith na. Ngunit alam ko, ano ibibigay sa iyo ng Diyos, ang anumang hilingin niyo sa Kanya. Yan, na Jesus muli mabubuhay ang kapatid mo. So, mga tabi-tabi niya, inabigay lang sa Diyos. Amen? Amen. Talaga. Tingnan po kaya, punta po niya, pwedeng eman physical life in may wala or mental. Pero po talaga hopes and dreams mo mental na lang. Kitkot mo na lang. Caring man mo na lang. Sinabi mo, yan na yata malyari ni. Yan na yata malyari pangako ng Lord. Hindi yata mangyari pangako ng Lord. Kalwat. Ano pala ni Psalmist? Punta din sasabi niya, no ko rin yung Diyos mo. No ko rin yung Diyos sa sambal mo. Pero sabi na ganyan, dapat magtiwala ako sa inyo, ano ni Psalmist? Psalms 42 verse 11. Dapat magtiwala ako sa inyo. Pupurihin ko kayong muli aking Diyos sa kalawalitas. Amen? Amen. Don't lose hope. Mag-expect kang pasibayo ang Lord, natin ang matinding gawad, himbiyerno. Mag-focus ka ang Lord. Amen? Nakumit ang distractions, nakumit ang nanumang magpamayat kaya ang lakbayin. Kaya ng Lord. Magpatuloy ka, mag-persevere ka, mag-take action ka, gagapang na ako. Amen? And then last is to trust God's timing. Amen. Ang sabi po ng Proverbs, nagpaplano ka, pero ang Diyos ang masusunod po sa plano mo. Kung ano pa rin ang plano ng Panginoon, yun ang masusunod. Amen? Isn't it a comfort for us? Na minsan baka yung plano mo mali, pero buti na lang yung palang plano ng Lord pa rin ang masusunod. Amen? God can turn bad into something good. Amen? Sa lahat ng mga nagmamahal sa Diyos, kaya niyang gawin yung pinakamainam. Pagsama-samahin niya lahat ng maganda, ng pangit na nangyari sa buhay mo, yung pa rin gusto niya, nakalalabasan, yun ang mangyayari. Amen? Kaya huwag ka lang mawala ng pag-asa, huwag ka lang mag-quit. You are a winner, you are a champion in the name of Jesus. Amen? Kaya ngayon pong umaga na ito, let us ask for the help of the Holy Spirit. Kasi kung sa sarili lamang po natin lakas gagawin ang mga bagay-bagay, napakahirap, ang daming effort na kailangan gawin. Pero pagkasama po natin ng Lord
Lord, dumadali ang lahat ng bagay. Amen. Kaya po, let us pray right now. Father, alam niyo po ang nangyayari sa buhay po namin, pamilya namin, career namin, business namin, sa church po namin. Alam mo po yung nangyayari lahat, Panginoon. At Lord, patuloy kami mag-expect sa inyo na meron kang matinding gagawin, Lord God, sa buhay po ng mga anak mo, ng mga taong sumusunod sa iyo, nagmamahal sa iyo, Panginoon. Alam po namin, Lord, mas higit yung kaya mong gawin compared sa kaya po namin gawin, Panginoon. Sinabi ng salita mo, hindi pa namin naiisip, no mind has seen, no mind has seen, no ear has heard what God has in store for those who love you, Lord God. Kaya salamat po, Panginoon. Hindi kayang imagine ng ating mga isip yung talagang matinding plano mo sa buhay po namin. Kaya Lord, I declare right now, lahat po ng mga nawawalan ng pag-asa, gusto na mag-stop ng pagsunod sa iyo, gusto na mag-stop ng maglingkod sa iyo, gusto na, Lord, quiet quitting na sa buhay, pamilya, ministry. Lord, right now, I pray na i-resurrect mo po yung aming po mga faith, yung aming mga hope. Bigyan mo kami ng new level of hope, Lord God. Holy Spirit, we pray, Lord, bigyan mo kami ng new fire, Lord, right now. Hingin mo sa Lord kung ano yung nawawala. Kung namatay na yung dreams mo, namatay na yung vision. Wala ka ng enthusiasm, wala ka ng energy, wala ka ng vision for your future. Hingin mo yan sa Lord. Right now, revive ka ng Lord. Come on, hingin mo yan right now sa Lord. New fire, new anointing. Come on, right now. Lord, bigyan mo ako ng breakthrough dito sa area na to. Tanggalin mo po yung barrenness ko, Lord God. Tanggalin mo yung unfruitfulness ko. Tanggalin mo itong lukewarmness ko, Panginoon. Tanggalin mo itong panlalamig na ito, Lord God. Tanggalin mo yung kawalan mo ng pag-asa. Oh, Father God, right now, Lord, we ask that you move in our hearts and mind, Lord God. Panginoon, wala akong kwenta itong aming ginagawa kung hindi ka po Pilipinas, Holy Spirit. Nag-iinay lamang kami sa lugar na ito. Holy Spirit, Lord, malaya akong pumilos right now. Come on, just surrender to the Lord. Aminin mo yung kahinaan mo sa Lord right now. Hindi mo kaya yung pamilya mo, hindi mo kaya baguhin yung asawa, anak mo. Come on, just surrender them to the Lord. Yung buhay mo, hindi mo kaya pasaganahin, na ikaw lang yan. Come on, just surrender that to the Lord. Yung work mo, yung business mo, yung pangarap mo, yung anak mo, sumo mo sa Lord. Hallelujah, Lord God. Father, hindi po namin kaya wala kayo, Panginoon. Holy Spirit, we need you, Lord God. In this ministry, Lord God, kayo po, Lord, ang kailangan po namin. Hindi po namin kaya, Lord, ito, i-handle without you, Lord God. Come on, yung asawa mo, hindi mo kaya i-handle yan. So
persecutions namin. Despite ng mga problema, Panginoon, patuloy kami maglilingkod sa iyo, Panginoon. Salamat, salamat, salamat po, Holy Spirit. Thank you, Lord God. Maraming, maraming salamat po. Lord, yakapin niyo, Panginoon, ang bawat isa ngayon. Yakapin mo, Panginoon, ang aming pamilya, ang simbahan po ng buhay. Lord, just like yung inahin sa kanyang mga chiefs, Lord God, hide us under your shadow, under your wings, Lord God. Alam po namin, basta nandiyan ka sa buhay namin, Lord, makakaya namin ang lahat ng bagay. Maraming, maraming salamat po sa umaga nito, Lord God. Tulungan mo, Panginoon, patuloy na magkaroon kami ng living hope, Lord, because nasa buhay ka po namin. Kami dapat ang pinakamasaya, pinaka-joyful na tao, Lord, because we have a living hope. You are our Lord, Jesus. Ikaw ay nasa trono mo kailan pa man. Lord, hindi ka mawawala. You have all the authority, all the honor, all the power, Lord. Isang sabi mo na, Panginoon, everything can change in our lives. Salamat, salamat, Lord God. Kung lahat ng aming panalangin, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ang mga palakpan ng Lord. Yung palakpak na para sa Diyos. Hindi ako artista lang. Hindi ko presidente lang. Hallelujah. We can all be seated. Are you blessed? Yes. Amen. Don't lose hope. Amen. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pagbibigay. Let's just get our envelope and let's pray to God. Amen. Lahat ng ginagawa po natin para sa Lord, walang sayang. Amen. It's not in vain. Ito'y hindi walang kabuluhan. Amen. So let us pray. Father, salamat po. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng kakayahan to create wealth. Oras namin, buhay namin, galing namin, opportunities na meron kami sa buhay namin, galing lamang po sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, marapat lamang na magbalik kami, Panginoon, ng aming ikapo as acknowledgement, na-acknowledge namin na lahat ng meron kami ay galing lamang sa iyo, Panginoon. You deserve this offering, Lord. Alam po namin, hindi mo kailangan ng pera. But Lord, tanggapin nyo itong perang ito because it represents our love for you, Lord. Our thankfulness. Kasi ikaw ang nag-bless sa amin, Panginoon. Salamat, salamat po. Pagpalain mo ang mga nagkakalat sa iyo, Panginoon. Lahat ng aming mga kaloob, alam po namin, kaya mo itong patubuhin, Panginoon, so that makinabang kami sa mga fruits, Lord, ng mga tinatanim po namin, Panginoon, sa mga harvest, Lord. Thank you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Pagkatapos po ng ating Sunday celebration, meron po tayong quick meeting sa ating mga leaders. Pero before our meeting, tayo po ay mag-groupings. Before po tayo umuwi, kamustahan. Kamustahin naman po natin yung mga hindi po natin nakita ng mga kapatid throughout the week. Kumusta nyo naman po kami sa video. So, ang ibalita kami din. Kumusta tayo? Amen. So, let's all stand and receive the blessing of the Lord this morning. Natin yung ating mga kamay bilang mga pagpapasalamat, pagpupuri, pag-acknowledge sa ating Panginoon. Lord, you are so good today, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita, Panginoon. The Lord bless you.